krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa bisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon 14 ng Setyembre ay kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Isama rin natin ang mga intensyon para sa lahat naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Friends, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. At ang mga birthday celebrants sa araw ngayon, si Cynthia at si Socorro Atienza. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang pagtatampok sa krus na banal ng Panginoong Hesukristo. Ginugunita dito ang tatlong mahahalagang kasaysayan tungkol sa krus ng Panginoon. Una, ang pagkakita ng tunay na krus ni Santa Elena, ina ni Emperador Constantino. Ikalawa, ang pagtatalaga ng simbahang itinayo ni Constantino sa lugar ng pinaghimlayan ng bangkay ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay sa krus. At ikatlo, ang pagbabalik ng tunay na krus sa pamagitan ni Emperador Heraclio sa Jerusalem. Matapos nitong matalo ang mga Persiano sa labanan. Ngunit sa isang mas malalim na kahulugan, ipinagdiriwang natin ang kapistahang ito dahil sa naging kasangkapan ito ng ating kaligtasan. Kaya halina, bayan ng Diyos, itampok natin ang krus ng pag-ibig niya sa atin upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan
ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan na pinuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, aming ang namin, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang atas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa padakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri
Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pangako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat namang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sinong natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipuli na ng Diyos, nagsisi ng karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya'y pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwari balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang lambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin, kung siya nga'y magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 14 tayo ng Setyembre, kapistahan ng cross na tinatawag nating banal na cross na kung saan ang ating Panginoon doon ipinako upang tayo ay maligtas, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17 sa versikulo 16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sinugo ang Kanyang anak kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Pong Hesus Nazareno sa Kanyang pag-alay sa Kanyang buhay, hindi sa madali na paraan, ngunit sa napakasakit na pinagdaanan niya, namatay sa cross. Plakpakan po natin ang ating Pong Hesus Nazareno na dahil sa Kanyang pag-alay na Kanyang buhay sa cross, tayo ay naligtas, tayo ay nagkaroon buhay ng hanggan, tayo ay magmana sa kalangitan. Ito ay hindi po isang basta't paniwala lang. Ito'y nangyari upang matupad ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang iligtas. Ipinapahayag na sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 21, verso 4 hanggang sumusunod, na si Moises
na siyang namumuno sa bayan ng Israel nung sila'y pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nandoon sila sa ilang. At nainip na ang mga tao. Bakit hindi pa sila nakarating sa pangako na Israel? Kaya sila'y nagreklamo sa Diyos at sila'y nagreklamo din kay Moises. Kaya nangyari, sila'y pinadalhan ng ahas na kumagat sa kanila at sila'y nagsisisi at nananalangin na sana'y sila'y maligtas. Ang sabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh, na si Moises ay gagawa ng isang tanso na imahin at ito'y kanyang ipako doon sa cross. Ang salitang cross sa Hebreo ay tselab, para bang sa salita nating Tagalog, love. Pero tselab, ibig sabihin ay cross. Yung tselab ay hindi po maganda ang kahulugan nito sa mga Hebreo. Sapagkat ayon sa mga Hebreo, ang lahat ng naparusahan at binitay doon sa tselab o cross ay sinumpa. Mabasa po natin yan sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 21, versikulo 23. Pero sinasabi naman ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Galacia, Kapitulo 3, versikulo 13, ng ating Panginoong Hesus, kanya pong tinanggap ang pagkasumpa upang tayo ay kanyang iligtas. Ibig sabihin, hindi po madali ang maipako sa cross. Maipako sa cross, nagpakasakit ka na, sinumpa ka pa, kaya ang tawag doon, skandalo sa cross. Pero sa atin pananalig, sa napakasakit na pangyayari at pag-alay ng buhay, ipinapahayag ng Diyos gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Ganun nga kadakila, kaya ang cross na ito po ay sa salitang Hebreo ay stavros. So sa Hebreo, tselab, sa Koinoko na Grigo, sapagkat ang bagong tipan ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, stavros. Ang stavros, kung halimbawa ito ay krusipiho, ang tawag sa mga Grigo sa ngayon ay stavro, sapagkat may imahe ng ating Panginoon na nakapako doon, makaalala sa imahin na ginawa ni Moises, na kung saan isang imahin ng ahas na gawa ng tanso ay pinako ni Moises upang ang lahat ng tao ay maligtas sa kamatayan. Pero sa krus ng ating Panginoon, hindi na imahin ng ahas na kumakagat. Imahin ng Diyos na puno ng pag-ibig, habag at may awa sa atin, ang siyang ipinako upang tayo magkanang buhay. At ito ay hindi kaiba na buhay. Buhay, ayon pa sa ibang Hilyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya napakalaki pong bigay sa ating Panginoon. Kaya ang cross, na sa Latin, crox, ulitin ko sa Hebreo, tselab, sa Koinoko na Grigo, stavros, ay hindi lang po ordinaryo na simbolo. Itong cross, kung makita po natin, ay mayroong nakatayo at mayroong nakahiga na bahagi na kung atin pong tingnan, ito yung ating relasyon, ugnayan sa Diyos. At yung nakahiga na bahagi, ugnayan natin sa isa't isa at ugnayan sa mga nilikha ng Diyos. Hindi po ito isang tanda na para sa tinatawag na negative sign o negatibo na tanda. Ito ay isang positibo na tanda. Sapagkat naugnay ang langit sa lupa, hindi sa madali na paraan, sa kamatayan ng ating Panginoon. At ang kanyang kamatayan sa cross ay atin pong ngayon ipinagdiriwang sa pamagitan ng
pag-alaala sa cross. Paano po ito nagsimula? Kaya nga mayroon po tayo tatlo tayong kapistahan ngayong 14 ng Setyembre. Una, ang pagkakita o pagkatagpo ng tunay na cross ng ating Panginoon ni Santa Elena, na ina ni Emperador Constantino noong 3 ng Mayo, taon 326. At nung ito'y nakita na, kanila pong ipinapahayag na ito'y totoo sapagkat mayroon pong nilagay sila na patay. At nung may nilagay sila na patay, nabuhay muli. At sinasabi, ito yung cross na kung saan doon na ipako ang ating Panginoon. At yung dalawa pa na cross, yun yung cross na kasama ng ating Panginoon na naipako sa doon. Saan po napunta ang cross ngayon? 3 bahagi. Ang pangatlong bahagi ay napunta doon sa Constantinople. Ang isa pang bahagi ay naiwan doon sa Santo Sepulcro sa Jerusalem, sa Israel. At ang pangatlo ay napunta sa Roma. Yung mga sinasabi nila ng mga relic ng cross na kung saan makikita, yan ay sekundaryo na po na relikya sapagkat yung mga tunay na cross ay nakatago po sa sinasabi ko sa 3 pook. Ito po ang unang pagdiriwang natin, ang pagkatuklas ng tunay na cross. Pangalawa, ang ginawa na dedikasyon o pagtatalaga ng simbahang Maharlika na ginawa ni Emperador Constantino doon sa tinatawag na lugar na nandoon na ipako at namatay ang ating Panginoon at tinatawag na simbahan ng Santo Sepulcro na nagkaroon ng dedikasyon sa pagkatapos nito noong taon 335 at 13 ng Setyembre. Pagka 14 ng Setyembre, nung taon na yon, nung natapos na yung simbahan ng Santo Sepulcro, ay ipinalabas ang cross at ito'y tinatawag na pagtatampok sa cross. Kaya ang ating kapistahan ngayon ay pagtatampok sa cross na kung saan ang lahat ng mga tao ay makakita sa tunay na cross. Pangatlo, mayroon pong matinding nangyari. Sapagkat noong nilusob ng mga Persiano ang Jerusalem, ay kinuha po nila ang cross, binitbit nila ang cross noong si Khosrow na emperador ng Persia ay nanalo noong kanilang nilusob ang Jerusalem noong taon 614, kaya dinala doon. Ngunit si Emperador Heraclius, kanya pong binawi ito sa pamagitan ng paggera at naibalik noong taon 629 at ito po yung ating pagdiriwang sa ngayon, ang pagbalik sa tunay na cross. Ano po ang kahulugan ng cross para sa ating nananalig at nampalataya sa Diyos? Ito po ay isang venerasyon. Hindi siya latria. Latria kasi ang sobrang pagpahalaga natin ay ating magagawa lang sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos na Ama at sa Espiritu Santo. Pero ang ating kapistahan para sa ating pagpahalaga sa cross ay tinatawag na ating venerasyon sa cross. Na kung saan yung kapistahan ng Mayo 3 ay ayon pa kay Papa Juan 23 noong nagpalabas siya ng isang motu proprio na ang 3 ng Mayo ay pag-isahin na sa pagtatampok sa cross sa 14 ng Setyembre sa kanyang naisulat na motu proprio Rubricarum Instructum. Ang
mga pagtuturo sa pamagitan ng mga rubrika ng simbahang Katolika. Kaya nagkaroon lang tayo ng isang kapistahan para sa krus ni Kristo. Pero kailangan nating tingnan na isa man ang kapistahan ito, para sa atin, ito ay mahalaga. Kaya nga sa simula ng banal na misa, sa simula ng mga panalangin, tayo'y gumagawa ng tanda ng cross. At tayo nagkukross na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sapagkat ito ay ating pag-alaala na ang ating Panginoong Hesus nag-alay ng buhay para sa atin. Hindi po ito tanda ng tinatawag nilang sumpa, bagkus ito ay tanda ng kaligtasan. Kaya mayroon po tayong cross. Kaya kung makita ninyo, ang mga simbahan po natin ay may cross. Lahat ng mga banal na lugar sa simbahang Katolika ay may cross, sapagkat itong cross ay may malaking kahulugan para sa atin. Naway, ito ang dapat nating dalhin, sapagkat sa bawat pagtanggap, sa bawat pagpahalaga, sa bawat pagdaladala natin ng cross, kaisa po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Napasan niya ang cross. At itong cross na simbolo ng ating mga pinagdaanan sa buhay, simbolo ng mga pagsupok sa buhay, simbolo ng mga suliranin at lahat ng mga kabigatan na dala natin sa buhay, pasana ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga pagtanggap na ginagawa natin sa pamagitan ng pagtanggap ng ating cross sa buhay, ay pagtanggap at pagsunod sa daan ng cross ng ating Panginoon. At dahil dito, tayo'y kasama niya at tayo magkaroon ng buhay na ganap at siya sa pamagitan ng cross. Sa pamagitan ng silab, stavros, crux o cross, tayo magkaroon ng buhay dahil sa alay ng Panginoong Hesus. Pakisabi sa katabi mo, tinubos ka ni Kristo. Tinubos tayong lahat ni Kristo sa pamagitan ng cross upang tayo ay makatanggap ng kanyang biyaya ng tunay na pag-ibig at kaligtasan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmamahal ng labis sa mundo kahit ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Atin pong itutugon sa pamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo
naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito. At sa kabila, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Buhay mong inalay, walang papantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Walang ihigit sa binigay mong buhay. Sa iyo puso'y inaalay. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo pati upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sikapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa anbana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginoon na marapat ni kayo aming pasalamatan, yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Isos. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Ay kisa namang helsi siya awit ng papuri sumpay sa kalangitan. Kami nagbuwini sa kadakilaan. Santo, 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 ang Ginoo, Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, maklaob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mapalat na krus na banal, tanging maaasahan, ikaw lamang ang inilingan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo'y nabayubay. Magsiawit tayong lahat, at tagumpay ay lahat ng Mesiyas na naghirap. Pag-ibig niyang inihayag, sa krusang siyang nagligtas. Mapalad na krus na banal, tanging maaasahan, ikaw lamang ang hinilingan ni Jesus na buong mahal, na sa'yo'y nabayubay. Ang mga unang magulang ay sumuway sa may kapal, ang manunubos ng tanan ay sumunod ng lubusan, ng patawad ay makamtan.
banal, tanging maaasahan. Ikaw lamang ang ininigan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo'y nahabayubay. Sa balak na itinakda ng poong Diyos na lumikha, gamit ang krus na dakila, sangayon sa panukala, na tayo ay mapalaya. Mapalad na krus na banal, tanging maaasahan. Ikaw lamang ang ininigan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo'y nahabayubay. Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na krus ng bigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalulatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kami narito at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo pa Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay siya ng biyaya, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang cross ni Kristo ay siyang tanda na napakahalaga sa ating buhay. Ito'y simbolo ng ating kaligtasan at buhay na ganap at ikasya siya sapagkat ito'y simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon na po, ang puspas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa cross ang ulang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamtanawan nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga namimahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako na sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.